Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Maiko, ano ba? Kanina pa kita ginigising ah. Hindi ka pa rin bumabangon dyan. Kapag hindi ka pa bumangon dyan, bubuhusan na kita ng tubig. Ang aga naman ng pagbubunga nga mo, Janet. Hayaan mo ang kapatid mo kung ayaw pumasok. Kapag bumagsak siya, edi kasalanan niya. Edi sana hindi nyo na lang po siya in-enroll sa college, tapos naka-private pa siya. Ang swerte nga niya kasi naka-private siya. Samantalang ako noon sa public school lang nag-aral. Alam mo namang hindi pa tayo nakakaluwag-luwag noon, anak. Hindi ka namin kayang pag-aralin sa private school. Naiintindihan ko naman po yon, ma. Kaya nga po gusto kong pahalagahan ni Maiko ang mga binibigay niyo sa kanya. Kasi pangarap ko yan noon eh. Ma, sabihan nyo nga po yan si ate na wag maingay. Dinaig pa kayo sa pagbubunga nga eh. Natutulog pa po ako eh. Ikaw ang dapat pagsabihan, Maiko. Napakapasaway mo. Maligo ka na nga. Hindi yung nagre-reklamo ka pa. Pagkatapos ko magluto rito, maliligo na ako. Kaya bilisan mong gumamit ng banyo, ha? Mama, si ate oh. Hay nako, Maiko. Bilisan mo na ang kilos mo. Tama naman ang ate mo eh. Papasok din siya sa trabaho kaya hindi siya pwedeng malate. Ayusin mo ang paliligo mo ha, Maiko ha? Baka mamaya basang-basa na naman ang buong banyo kagaya kahapon. Minamadali mo kasi ko nun ate. At nangangatwiran ka pa talaga ha? Ay, sino ba yon? Ma, pwede ho bang pakitingnan tong niluluto ko? May naririnig akong tumatawag sa labas eh. Titignan ko lang po kung sino yung tumatawag na yon. Ako na lang ang lalabas para tignan. Ang aga naman ah. Sino kaya yon? Ay, delivery pala. Ay, ang aga-aga naman mag-deliver nito. Bakit ho, ma? Ano ho ba yung dinideliver niya? Ay mga sangkap lang naman sa pagluluto ng pansit, spaghetti at fried chicken na iluluto ko mamaya. Maaga pala nilang i-deliver, hindi man lang nagsabi. Ho? Bakit hindi na lang kayo bumili sa palengke? Bakit pinadeliver nyo pa? Nakita ko sa online group dito sa atin na may nagpapasabay. Uso na talaga ang ganito anak. Ang palengke na talaga ang lalapit sa'yo. Sinubukan ko lang naman kung legit eh. Legit naman pala talaga sila. Kita mo nga at nandito na yung mga in-order ko. Alam mo, maganda ang ganitong strategy nila ha. Kasi hindi ka na makikipagsiksikan sa palengke tapos sariwa pang lahat ng gulay. Tapos itong manok bagong katay pa di ba? Bagay na bagay sa katulad nating maraming pinagkakaabalahan at wala ng oras mamalengke. Ho, wala naman po kayong ginagawa buong maghapon ma. Paano po kayo naging abala? Kung nagsabi po kayo kagabi na bibili pala kayo ng mga ganyan, di sana sinamahan ko kayong mamili kanina. Mas maganda ho mamili sa palengke, marami kayong pagpipilian. At saka, hindi na magkakaroon pa ng delivery charge. Tsaka ano po bang okasyon at napakarami niyong in-order? Sino ho bang bisita niyo? Mga barkada ni Maiko. Pagkatapos kasi ng exam nila mamaya, didiretso raw dito para tumambay. Ho? Bakit dito pa? Tsaka bakit kailangan paghandaan ng ganyan karami? Hindi naman po birthday ni Maiko. Kontrabida ka naman ate. Bakit tuwing birthday lang ba pwedeng kumain ng pansit, spaghetti at fried chicken? Kung tatambay lang naman kasi kayo, bakit kailangan pang magluto ng marami? Ay naku ate, inggit ka lang eh. Hindi ako naiinggit no? Sobra-sobra naman kasi yan eh. Pwede naman kayong magpansit kanto na lang at itlog na lang no? Hayaan mo na Janet, hindi kasi natin sila naimbitahan ng birthday ni Maiko. Ma, sa susunod na taon na magbe-birthday ulit si Maiko, kaya pwede pa natin silang imbitahan ulit. Tsaka kahit Pasko at New Year, pwede rin ho silang imbitahan. Ay nako, tama na nga yan. Gusto ko lang silang ipagluto anak, kaya hayaan mo na at minsan lang naman ito. Nga pala, bago ko makalimutan, Maiko, heto ang pambayad ng tuition fee mo Kasi kahapon nakasalubong ko ang teacher mo at nagtanong. Nakalimutan kong bayaran ng balance Ibigay mo ito sa teacher mo ha. Sinabi ko naman sa kanya na ipadadala ko na lang sa'yo. Tapos ito naman yung hinihingi mong pambili ng skin sa online game mo. Uy, salamat po ma. The best ka talaga. Online game? 1,000 po talaga ang ibinigay nyo, ma? Anong skin? Tsaka bakit kailangan pang bumili ng ganun para sa online game na yan? Binibili ba talaga yan?
Skin nga kasi yun sa nilalaro kong online game, ate. Saka sobrang ganda ng pagkakadesign nun kaya mahal. Bihira lang mag-offer ng ganun na konting diamonds lang ang gagamitin. Yung diamonds ang ipambibili dun. Pero kailangan bumili ka nun para mabili mo yung skin. Sikat ka kaya pag meron ka nun. Kumukontra ka na naman eh. Hindi naman ikaw ang magbabayad eh. Ay, tama na yan, Janet. Minsan lang naman humingi ng ganyan ng kapatid mo. At saka reward yan ni Bunso para galingan niya ang exam mamaya. Pera lang yan at huwag ka nang ma-stress. Hindi magandang pinag-aawayan ng pera. Hindi na lang ako sumagot dahil sinaway na naman ako ni Mama. Naiintindihan ko naman po si Mama kung bakit ganun na lang siya gumastos. Yung tipong hindi niya problema ang pera at hindi iniisip kung saan kukuha ng panggastos sa susunod na araw. Kaya hinayaan ko na lang din para ma-enjoy niya. Ako nga po pala si Janet, 26 years old. Dalawa lang kaming magkapatid, Miss Winnie. At malaki ang agwat ng edad namin ni Maiko. Halos 8 taon. Gusto rin kasi ni Mama at ni Papa noon na magkaroon ng anak na lalaki at dahil doon, kaya po na-spoiled nila ng husto si Maiko. Hindi kagaya ko noong nag-aaral pa. Salat po kasi kami noon sa pera. Wala pa po kasing maayos na trabaho noon si Papa. Nagtatrabaho po ako bilang sales crew sa isang kiosk sa mall malapit sa amin. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari 6 na buwan matapos mamatay si Papa dahil sa sakit sa puso. Dahil po sa pagluluksa, natagalan kaming asikasuhin ng life insurance at death benefits ni Papa. Kaya naman po umabot ng 6 na buwan bago po namin ito na-claim. Dahil po kay Papa kaya naging masagana ang buhay namin. Natapos po niyang hulugan ng bahay namin at nag-iwan pa po ng malaking halaga para sa aming kinabukasan dahil sa kanyang life insurance. Simula po noon, nagsunod-sunod na ang paggasta ni Mama gamit ang naiwang pera ni Papa. Basta magustuhan niya, binibili niya kagad. Kaya kahit medyo hindi ko gusto ang paraan ng paggastos si Mama, iniintindi ko na lang po dahil hindi po talaga namin yun nararanasan. At iniisip ko, paraan niya ito para mapuna ng kakulangan ng isang biyuda at walang asawa. Dahil opening ako pumasok sa trabaho, nasa bahay na ako ng mga bandang 5:30 ng hapon. Naabutan ko si Mama na nagbubukas ng mga parcel niya. Ma, ano po? Nakauwi na po ako. Ah, nandyan ka na pala. Kumusta? Nagmerienda ka ba? Opo, kanina pong break time namin sa trabaho. Oh, bakit ang dami niyo po yatang parcel, Ma? Ano ho ba yung mga pinagbibili nyo? Ah, mga skincare products ito, anak. Rejuvenating set lahat yan ng iba't ibang CEO online. Bumili ako para tignan kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila. Alam mo ba, nakakatuwa ang pakikipag-away nila online dahil sa bashers. Binili niyo ho lahat ng products para lang makisawsaw sa awayan online, Ma? Ay hindi naman anak, ano ka ba naman? Masama bang alamin kung aling produkto ang mas effective talaga? Pero Ma, di ba may mga ginagamit ka namang ganyan? Iba yun. Panlinis lang yun ng muka at mga creams. Ito namang binili ko ngayon, mga rejuvenating set. Mama, ang mga ganyan para lang po sa may mga skin problems. Ang ganda-ganda po ng mukha niyo, oh. Hindi niyo po kailangan ng ganyan. Sobrang dami po niyan eh. Mas masisira lang ang balat niyo kapag magpapalit-palit kayo ng brand. Hindi ko naman gagamitin ng sabay-sabay eh. Bakit po ninyo binili ng sabay-sabay? Ano kasi, naka-discount. May voucher kaya. Talaga naman pong may voucher kapag ganyan karaming skincare set ang bibilhin, Ma. Hay nako, gumastos lang po kayo. Hindi naman ito gastos para sa wala eh. Maganda ito para sa akin, ano ka ba? Ito ngang isang set binili ko para sa'yo. Kailangan mo rin ito nang magkaroon ka na ng boyfriend. Hindi ko po kailangan ng boyfriend, Ma. Aba, kailangan mo yun ang mabawasan ng kasungitan mo, no? Ma, yung paggastos niyo po ang dapat bawasan. Napapansin ko po, napapadalas na ho yan eh. Ay nako, bumalik na naman tayo sa usaping yan. Alam mo naman na ito lang ang kasiyahan ko, hindi ba? Ang gumastos po? Hindi, ang magpaganda. Hayaan mo na muna si Mama, anak. Malay mo, di ba? Magkaroon pa ako ng bagong papa. Hindi naman ho namin kailangan ng bagong papa eh. Ay nako Ma, tama nga ang sabi nila, mahirap pala talagang magpalaki ng magulang. Anak, iisa lang ang buhay natin. Tignan mo ang papa mo, panay ang trabaho noong nabubuhay pa siya.
Nakaipon nga siya ng malaki, nakabili ng lupa at nakapagpagawa ng bahay. Pero hindi niya natamasa ang mga pinaghirapan niya. Ayoko namang matulad sa kanya na hindi na-enjoy ang buhay, ano? Isang beses lang tayong mabubuhay. Tsaka nagsumikap ang papa mo para sa atin. Kaya dapat lang na ma-enjoy natin ito, hindi ba? Ginamit niyo na naman po si papa para pagtakpan ng luho niyo. Diyan na nga ho kayo. Magpapahinga po muna ako sa kwarto, ha? O sige, magpahinga ka na muna. Lumabas ka na lang mamaya para sa hapunan, ha? Magluluto ako ng masarap na ulam. Umorder ako ng 2 kilong lechong baboy. Gagawin kong lechon paksiw. Wala na po akong nagawa kundi hayaan na lang si mama sa gusto niya, Miss Winnie. Tama naman po kasi siya eh. Sa sobrang pagiging masinop at mahigpit ni Papa sa pera noon, hindi niya nagawang i-enjoy ang oras na kasama kami. Puro po kasi siya trabaho noon. Bihirang mamasyal kasi nasasayangan sa pera. Nagising ako nang maghahapunan na kami. Lumabas ako ng silid at nakita ko si Maiko sa sala. Nagulat ako dahil meron siyang isang computer set. Masaya siyang naglalaro kasama ang mga kaibigan. Maiko, kaninong computer yan? Tsaka tignan mo nga kung anong oras na. 7:00 na. Bakit nandito pa ang mga kaibigan mo? Wala ba silang balak umuwi, ha? Ay nako, gising na ang kontrabida kong ate. Sige na mga bro, magsiuwi na kayo ha. Kita-kits na lang tayo sa school bukas. Salamat uli ha. Ate, ikaw talaga oh. Huwag mo naman po akong pagsabihan sa harap ng mga kaibigan ko. Nakakaya kaya. Binata na ako eh. Hoy Maiko, wag mo nga akong pagsabihan kung paano kita sitahin. Gabi na no, nandito pa rin ang mga kaibigan mo. Wala ba silang bahay ha? Hindi ba sila hinahanap ng mga magulang nila? Ano ko ba naman ate? 10:00 ng gabi ang curfew ng barangay para sa mga kabataan. Dinaig mo pa si mama sa kakasermon mo eh. Nakakarindi ka kaya no? Rindihin mo yan mukha mo. Porket pinapayagan ka ni mama na magdala ng mga kaibigan mo rito aabusuhin mo na? Ay, oo na ate. Ikaw na ang tama. Ako na ang mali. Grabe talaga oh. At itong computer, kanino ba yan? Bakit nagkaroon ng computer dito sa bahay? Hiniram mo ba yan sa kaibigan mo ha? Hindi ko hiniram yan. Pinabili ko yan kay mama. Kailangan kasi namin sa pag-aaral eh. Ayaw rin kasi ni mama na sa computer shop ako tumambay eh. Marami raw kasi siyang napapanood online na napagtitripan sa mga computer shop. Kaya binili ko ni mama niyang computer na yan. Ano? May laptop naman ako di yun na lang sanang gamitin mo kapag kailangan mo. Tsaka bakit hindi nyo pinaalam sa akin na bibili kayo ng computer set? Ate, magkaiba ang computer sa laptop. Isa pa, luma na yung laptop mo eh. Naghahang na dahil mababa ang specs. Tsaka, ba't ba palagi na lang ako tagasalo ng mga pinaglumaan mo? Anong sabi mo? Bakit ganyan ka na mag-isip ngayon ha? Impluwensya ba yan ng mga kaibigan mo? Ano ba yan? Kayong magkapatid talaga, oo. Abot sa kabilang kanto ang mga boses nyo ha, Janet. Ano bang problema? Bakit sinisermonan mo na naman ang kapatid mo? Paano naman kasi itong si Maiko? Napakapasaway. Anong oras na nandito pa rin ang mga tropa niya? Tapos, binilahan niyo pa talaga ng bagong computer? May laptop naman ako rito. Hindi ko naman po yun nagagamit. Yan lang naman pala ang pinag-aawayan niyo Hayaan mo na nga yan. Binili ko talaga yung computer kasi alam kong magagamit niya hanggang sa college. Kailan pa tayo bibili kapag wala na tayong pera? Tsaka yung mga kaibigan niya, nagpaalam sila sa akin na tatambay raw sila rito. Pinayagan ko na kasi mas mainam nang dito sila tumambay kesa sa computer shop. Mama naman, paglalaruan lang ni Maiko ang computer na yan. Mabilis siyang masisira. Hindi naman gagamitin para sa schoolworks niya kanina nga pagising ko, naglalaro lang sila ng barkada niya. Tsaka maaga hong masisira ang mata niya, no? Nako, hindi ko naman siya papayagan na magbabad sa computer. Huwag mo nang alalahanin yan, anak. Hayaan mo nang mag-explore ang kapatid mo. Tsaka ngayon lang natin siya naibili ng computer, hindi ba? Kailangan na talaga niya yan sa school. Sigurado akong yan din ang gusto ng papa mo. Ang makapag-aral ng maayos ang kapatid mo at maibigay sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya. Ay, si papa na naman ang ginawang dahilan. Ma, hindi naman po tayo mayaman para gumastos ng gumastos Baka mamaya po maubos ang nakuha nating pera sa insurance ni Papa
At hindi pa tapos sa kolehiyo si Maiko. Hindi po ba kayo nag-aalala? Hayaan mo na anak. At sa susunod na taon, magnenegosyo na ako. Gagamitin ko ng maayos ang naiwang pera ng papa mo. Oh, tama na ang diskusyon na to ha. Halina kayo, may pasalubong ako sa inyo. Lumabas kasi ako kanina para bumili nitong trending na cake online eh. Gusto ko talagang tikman. Sakto tong dessert pagkatapos ng hapunan. Alam ko naman po, Miss Winnie, na nagluluksa pa si Mama dahil sa pagkamatay ni Papa. Alam ko rin pong nahihirapan pa siya kahit ipinapakita niyang ayos lang siya. Iniisip ko na lang po talaga na nagiging masaya si Mama at nakakalimot sa pagkawala ni Papa sa pamamagitan ng pag-spoil sa amin ng kapatid ko at sa pagbili ng mga bagay na gusto niya online. Napapapikit na lang po ako habang tinitignan ng cake na inilagay ni Mama sa lamesa. Alam ko kasing hindi sulit ang mahigit 1,000 halaga para lang sa ganun kaliit na cake. Habang nagsasandok ako ng pagkain, si Mama naman ang naglagay ng mga plato sa lamesa. Napansin kong iba ang mga plato namin. Ma, nagpalit po ba kayo ng plato? Nasa na po yung dati nating plato? Di ba binili nyo ni Papa yon? Ay, oo nga pala. Hindi ko nasabi sa'yo na bumili ako ng bagong plato. Nakita ko to online. Maganda kasi at elegante. Acrylic ang tawag dito. Madali ring gamitin kasi hindi mabigat. Ma naman, maayos pa naman po ang mga plato natin tsaka binili niyo po yun ni Papa. Bakit niyo po pinalitan? Nasaan na ho ba yung mga yon? Itinabi niyo po ba? Ipinamigay ko na. Napakinabangan na naman natin yon kaya ayos lang na iba naman ang makinabang. Ano ba yan, Ma? Hindi pa naman po yung luma para ipamigay Bakit? Luma lang ba ang dapat ipinamimigay? Mas gusto ko po yung gamitin kaysa sa mga ganitong plato Kanino niyo po binigay? At bakit? Babawiin mo? Opo, nakasanayan na natin dun kumain, Ma. Tsaka binili po yun ni Papa Bakit ba nagiging sentimental ka? Plato lang yun, Janet. Babasagin yun. Mauubos din ka, babasag yun. Huwag mo na lang hanapin. Maganda naman itong binili ko Sa susunod po, tanungin niyo muna ako kung gusto kong palitan ng mga gamit dito sa bahay bago kayo bumili. Huwag ho kayong magdedesisyon na para bang kayo lang ang nakatira dito. Mahirap bang intindihin na gusto ko ang mga ganitong gamit sa kusina? Ako naman ang madalas na magluluto Kaya bakit ba ang dami mong reklamo dyan? Kung hindi mo gusto, di wag mong gamitin. Bumili ka ng gusto mo. Ma, hindi naman po ganyan ang gusto kong sabihin Ang sinasabi ko lang naman po, wag niyong ipamigay ang mga binili ni Papa. Kung gusto niyong mamili dahil gusto niyo ng mga bagong design ayos lang naman po yun. Pero itabi niyo po sana ang mga platong yon kasi may alaala po yun ni Papa Oo na, sige na. Palit na lang kaya tayo ng posisyon, ano? Ikaw na ang maging nanay at ako na ang maging anak. Pasensya na po, Ma, kung ganun ang dating sa inyo. Ayoko lang po kasing baguhin ang mga nakasanayan natin nila Papa kahit wala na siya. Lalo na kung hindi naman po kinakailangan. Tsaka dagdag gastos lang po kasi ang pagbili ng mga gamit May nagagamit naman po tayo. Kumpleto pa naman po ang set na yon. Walang basag at maganda pa ang design. Ay, bumabalik na naman tayo sa usaping yan. Hayaan mo akong gumastos. Alam ko naman kung anong ginagawa ko Hindi ko naman ginagalaw ang sarili mong pera Natahimik na lang po ako at hindi na sumagot pa, Miss Winnie. Kasi alam kong hindi rin magpapatalo si Mama. Nung bata pa po ako, madalas akong makabasag ng plato. Pero sabi ni Papa, ayos lang daw na makabasag ako ng paulit-ulit hanggang sa matuto kong ingatan ng mga babasaging kasangkapan. Lahat po ng itinuro ni Papa sa akin habang lumalaki, isinasabuhay ko. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit biglang nagbabago na si Mama. Parang gusto na niyang alisin ang lahat ng alaala ni Papa. Isang gabi, pagka-uwi ko galing trabaho, kahit anong tawag ko ay walang nagbubukas ng pinto. Kaya dumiretso ko sa likod ng bahay kung saan naroon ang labahan namin. Laking gulat ko nang makita ang napakaraming bestida na nakasampay at bagong laba. Iba-ibang kulay, disenyo at sukat ng mga ito na para bang magtitinda si Mama ng mga damit. Nandito lang po pala kayo, Ma. Kanina pa po ako tumatawag sa harap Mano po? Teka, bakit ang dami niyo pong nilabhan na damit? Yan na po bang business na sinasabi niyo? Ibebenta niyo po ba yan o paparentahan? Ha? Hindi Ano pong gagawin niyo dyan, Ma? Para po kanino mga dress na yan?
Sobrang dami naman po. Ang gaganda, hindi ba? Bagay sa'yo ang iba dyan, anak. Para sa akin po. Kung may gusto ka, pumili ka lang anak. Ibibigay ko na lang sa'yo. Natuwa kasi ko sa nagla-live selling Tapos bumili ako ng isa. Hanggang sa nagustuhan ko na rin yung iba niyang sinusuot sa live. Panay ako mine ng mine. Kaya hindi ko na malayan na napakarami ko na palang nabili sa kanya. Ma naman, sabi ko naman po sa inyo na wag puro kayo gastos. Saan naman po nyo gagamitin ang lahat ng yan? Bakit po ninyo pinagbibili lahat? Gagamitin ko sa pagsisimba. Bagay naman nga pong suotin sa pagsisimba ang mga yan. Pero ma, hindi po ba masyadong marami kayong pinamili? Parang kahit isang buwan po kayo araw-araw magsimba Hindi nyo maisusuot ang lahat ng yan. Oo nga, kaya nga ibibigay ko sa yung iba. Ma, ang dami ko pong damit pang simba. Hindi naman po ako tumataba kaya kasya po sa akin ang mga yon. Tsaka hindi pa naman po nalulumat, hindi ko po napagsasawaan pa. Ako rin naman, pero mas maganda yung iba-ibang sinusuot natin kada magsisimba tayo. Ma naman, hindi naman po tayo model para mag-iba-iba ng isusuot na damit Hay nako, kontrabida ka talaga. Hayaan mo na ako. Ako lang naman ang gagamit ng mga ito Kahit mag-dress pa ako rito sa bahay araw-araw gagawin ko. Maisuot lang lahat ng ito para hindi ka na magalit dyan. Lalo po kayong magiging laman ng tsismisan dyan sa labas Hayaan mo sila. Wala naman akong pakialam sa kanila Mga inggit lang sila kasi nagkaroon ako ng asawa na kahit wala na, hindi pa rin ako pinapabayaan. Sinasabi nila na panay raw kayo flex sa social media account nyo. Para daw kayong hindi nagluluksa sa pagkawala ni Papa Kilala mo ang Papa mo, Janet. Hindi niya gustong nahihirapan at nasasaktan ako. Sobrang responsable niya kaya hindi siya mag-iisip ng ganyan. Kaya tandaan mo anak, ang asawa ay katuwang sa buhay. Katulad namin ng papa mo, magkatuwang. Kaya noong ipinanganak kita, pinatigil na ako ng papa mo sa trabaho. Kasi gusto niyang ituon ko ang atensyon ko sa pagiging mabuting may bahay. At ibibigay naman daw niya ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya tignan mo anak, tinutupad lang ng papa mo ang lahat ng pinangako niya sa atin. Kaya huwag kang maniniwala sa mga chismis Ano ngayon kung ine-enjoy ko ang buhay ko? Masama ba yun? Wala akong nakikitang masama doon Mga inggit lang ang lahat ng mga yan. Sige po mama. Pero tigma magkano naman po ba ang isa sa mga dress na yan? Bakit? Bibili ka ba? Hindi po. Gusto ko lang pong malaman. Ipopost ko po sa social media account ko para may bumili. Nang maibalik man lang ang puhunan o kaya iparenta natin. Maibabalik na ang ginastos, magagamit niyo pa po ang mga damit. Tsaka na kapag naisuot ko na silang lahat. Mura lang naman ang mga ito 400 pesos ang iba, may 800 pesos din. Tapos may isang 1,500 yata ang presyo nun Natuwa lang akong bilhin kasi sobrang ganda ng design. Ay, sa susunod po ma, iwasan niyo na hong manood ng live selling ha. Baka bukas, maging butik na tong bahay natin sa dami ng nabili niyo Hindi ko nga napansin na marami na akong na-mine. Ang tagal kasi niyang naka-live at tuwang-tuwa ako sa pagbebenta niya Ang buwena rin kasi ng seller ang swerte naman po ng shop na yon. Mukhang kayo ang naging suki nila sa buong live selling niya. Kaya siguro binigyan nila ako ng freebies at libre na rin ang delivery. Basta po ma, sa susunod, kung may bibilhin kayong damit o gamit, yung kailangan lang po ha. Sayang naman kung hindi natin magagamit. Nasisira din po yan at nagiging marupok kapag nakatago lang. Hay, ikaw na talaga ang nagmumukhang nanay sa ating dalawa Oo na, sige na. Ililigpit ko na lang itong mga ginamit ko sa paglalaba. Pumasok ka na sa loob at maghain ka na ron. Tawagin mo na rin ang kapatid mo para makapaghapunan na tayo. Nasa kwarto niya si Maiko. Pinalipat niya kasi ang computer doon Nagpalit lang ako ng damit at nagpahingang sandali tsaka lumabas ulit ng kwarto para maghapunan. Kinatok ko muna ang kapatid ko sa kwarto niya bago dumiretso sa sala. Pagkatapos naming kumain, tumambay muna ako sa sala at nagkutingting ng cellphone. Si mama naman nakahiga sa mahabang sofa habang nag-scroll din ng cellphone niya. Sa tuwing naririnig kong napapadaan siya sa live selling, tinitignan ko siya. Agad naman niyang ini-scroll pataas ang pinapanood kapag nahuhuli niyang nakatingin ako sa kanya. Sa mga sumunod na araw, bihis na bihis si mama at panay ang post niya sa harap ng salamin. Minsan pa nga, nahuhuli ko siyang nagse-selfie
Natutuwa akong makita na masaya siyang inaayos ang sarili niya. Linggo noon at rest day ko. Sa halip na matulog ako sa kwarto, tumambay na lang ako sa sala para tignan ang mga ginagawa ni Mama. Natutuwa lang talaga ako, Miss Winnie, dahil hindi ko siya nakikitang nagmumukmok at pinababayaan ng sarili. Kaya niyang libangin ang sarili para hindi mangulila sa pagkawala ni Papa. Maya-maya ay nagulat ako nang may tumawag kay Mama kaya nagmamadali siyang lumabas. Pagbalik niya, may dala na naman siyang parcel. Kaagad niya itong binuksan at mamahaling cellphone ang laman nun. Ma, ano po yan? Yan po bang latest na cellphone? Para naman po kanino yan? Bakit po kayo bumili niyan? Magkano naman po ang bilhin niyo dyan? Ang dami mo namang tanong, anak. Bakit parang excited ka naman masyado? Gusto mo ba ng ganitong cellphone, ha? Hindi po, Ma. Maayos pa naman po ang cellphone ko eh. Hindi naman po ako masyadong nagse-cellphone sa trabaho. Binili ko ito para sa akin, anak. Nakikita ko kasi na pinopromote ito ng mga vlogger. Maganda raw ang ganitong cellphone. Tapos ang linaw ng kuha ng camera kapag nagpipicture. Nagustuhan ko yun kasi mag-a-upgrade na rin naman ako. Papalitan ko yung cellphone ko. Hindi po ba magandang Android na cellphone ninyo? Tsaka hindi po ba nung 1 taon lang kayo nagpalit? Ibinigay nyo pa nga kay Mike ang pinaglumaan nyo, hindi ba? Mas maganda raw kasi ang quality ng camera nito kaysa sa gamit ko ngayon, anak. Ang sabi ng mga nagko-comment sa post ko, hindi raw malinaw ang ina-upload kong pictures eh. Ay nako, napaniwala na naman po kayo ng mga nagpo-promote. Bakit? May masama ba sa pag-upgrade ng cellphone? Hindi naman po masama kung gagamitin nyo sa mahalagang bagay. Halimbawa po, kung magbi-business kayo, ayos lang naman po yun. Magpaparenta na po ba kayo o mag-online selling ng mga dress nyo? Hindi ko pa iniisip yan. Ang gusto ko, maging vlogger din. Yung nagre-review ba ng mga produkto online tapos ipopost ko kung ano ang feedback ko. Marami rin kumikita sa ganun kaya naisip kong bumili ng magandang cellphone. Tama naman po kayo doon, Ma. Pwede nyo naman pong subukan kung doon kayo masaya. Bakit parang hindi ka masaya sa gusto ko? Susuportahan ko po kayo sa kung anong gusto nyo, Ma. Kung dyan po kayo masaya at kikita kayo sa gagawin nyo, bakit naman po ako kukontra, hindi ba? Tutulungan ko po kayo kung gusto nyo talagang pasukin ng pagbablog. Ay sus! Kilala kita, Janet. Alam ko kung anong nasa isip mo, no? Alam kong iniisip mo na gastos ang pagbili ko ng ganitong cellphone. Hindi ako sanay na ganyan ang sinasabi mo sa akin ngayon eh. Hindi nga po praktikal na bumili kagad kayo kung mag-uumpisa pa lang kayo sa pagbablog. Pero ayoko po kayong kontrahin eh. Ayoko pong mawalan kayo ng gana dahil sa pagkontra ko. Susuportahan ko na lang po kayo, Ma. Halika po, iset up natin ang bago niyong biling cellphone. Wag na! Gusto kong ako ang magbukas at mag-ayos nito eh. Gusto ko rin kasing i-review ito para may maipost akong feedback sa social media account ko. Ganito na lang. Etong isa kong cellphone, linisin mo para luminaw ang camera. Para malinaw ang kuha sa gagawin kong pagvi-video ng unboxing ko. Sige po. Akin na po ang luma niyong cellphone. Oh, heto. Ay, sandali lang nga po pala, Ma. Cash niyo po ba binili ang cellphone na yan? Hindi po ba sobrang mahal niyan? Parang doble po ang presyo niyan kumpara sa cellphone na ginagamit ko ngayon eh. 6 months installment ito gamit ang credit card. Mabuti na lang talaga at pinilit ako ng papa mo noon na kumuha ng credit card. Madali raw kasing gamitin lalo na kapag emergency. Mabuti naman po at hindi niyo binayaran ng buo. Baka po kasi mamaya sa scammer kayo nakabili. Tsaka nga pala, Ma, wag din po kayong makikipagtransaksyon na mag-isa sa mga tao kapag may dala kayong malaking halaga, ha? Mahirap na po, hindi ligtas sa panahon ngayon. Hindi naman, tsaka hindi ako palaging nagwi-withdraw. Nag-o-online payment ako sa mga binibili ko online. Basta po, Ma, mag-iingat kayo sa pagbili at pagbayad online, ha? Ay, huwag kang mag-alala, anak. Alam ko na yan. Matalino at mautak din ang mama mo, no? Hindi nila ako maiisahan. Hindi po talaga ako sang-ayon sa pagbili ni Mama ng bagong cellphone, Miss Winnie. Kaya lang, ayoko nang magalit na naman siya kapag kinontra ko na naman ang gusto niya. Isa pa, naisip ko rin pong posibleng maging daan ang pagbablog niya para matigil siya sa kabibili ng mga gamit at mas maituon ang atensyon sa pagbe-video ng pang-upload niya. Baka maisipan din po niyang ibenta ang mga damit na pinamili niya. Napapansin ko po kasing meron pa siyang mga binibili na paisa-isa at tinatago lang sa akin. Araw-araw po kasing may bagong plastic ng parcel sa basurahan namin eh.
Hinayaan ko na lang po siya. Sinuportahan sa gustong gawin dahil mukha naman siyang masaya sa ginagawa at tinulungan ko na rin pong kalikutin ang bago niyang cellphone para kahit mag-isa lang siya kaya niyang mag-video at mag-upload. Sa mga sumunod na araw, naging abala na si Mama sa pagbe-video ng kanyang sarili. Minsan nahihiya pa nga siyang magsalita kapag nasa malapit kami ni Maiko. Madalas ko ring panoorin ang mga video na pinopost niya kahit hindi pa pulido ang pagkaka-edit nun. Isang gabi, umuwi ako at excited si Mama na sumalubong sa akin. Ang tagal mo namang umuwi. Nag-OT ka na naman ba ha? Ako po kasi ang nagsara ng kioske. Bakit po pala kayo ang sumalubong sa akin? Parang ang saya niyo po ah. May gusto lang akong ipagawa sa'yo. Ano po ba yon, Ma? Pwede bang isuot mo itong dress ha? Tapos mag-post ka riyan at pipicturan kita. Ho? Bakit po ako? Kasi pandalaga itong dress na ito, anak. Gusto ko ring i-review kung totoo ang sinasabi ng iba na maganda nga kapag naisuot na. Kabibili niyo lang po ba niyan? Oo, sikat na sikat kasi ito online at alam kong bagay na bagay sa ito kaya binili ko. Pero hindi niyo po ako tinanong kung gusto kong magsuot ng ganyan, Ma. Alam niyo naman po na hindi ako mahilig sa mga damit na labas na ang kaluluwa eh. Hindi naman ito masyadong ganun, anak. Sexy lang pero bagay na bagay ito sa'yo. Kung bagay nga lang sa akin di sana ako nang nagsuot. Sige na anak, please. Wag niyo na po akong videohan, Mama. Hindi ko po isusuot yan. Pwede niyo naman po sigurong i-review yan ng hindi isinusuot eh. Tsaka tignan niyo nga po bumili na kayo ng mannequin. Para saan pa po yan? Doon niyo na lang po isuot, Ma. Mas bagay po yan sa mannequin. Oo, binili ko nga yung mannequin. Alam mo naman kung gaano kahilig sa mga damit ang mama mo at kung ano-anong sinusuot sa katawan. Kaya napapabili ako kahit hindi kasya sa akin basta maganda eh. Pero iba talaga kapag ikaw ang magsusuot nitong dress na to, anak. Sige na, please naman, anak. Ay naku, Ma, wag na lang po ako. Hindi naman po siguradong mabebenta ang dress na yan kahit ako ang magsuot eh. Tsaka tignan nyo nga po mas dumami pa ang mga damit na binili nyo ah. Ano pong gagawin nyo sa mga yan? Buti po sana kung libre niyong nakukuha ang mga yan para bigyan niyo ng review. Akala ko ba suportado mo ako sa ginagawa ko ha? Ang daming mamis ang natutuwa sa akin eh. Tsaka hindi ko naman basta ipamimigay ang mga damit na yan. Isusuot ko yan, pero hindi lang ngayon ano? Po, paano po kung hindi nga kasya sa inyo? Ay nako, ang dami mo na namang tanong. Siyempre magsisimula na akong mag-diet at mag-gym para sumeksi. Mama, wala naman pong masama kung gusto nyong magpapayat at maging healthy eh. Pero hindi naman po kayo katabaan eh. Tama lang po ang katawan nyo. Gusto ko ngang sumeksi kagaya ng katawan mo. Para ako na lang ang magsusuot ng mga damit na kasya sa'yo. Hay, akin na nga yan dress kung ayaw mo namang isuot. Teka Ma, ano naman po ito? Ha? Treadmill to ah. Binili nyo rin po ito? Oo, maganda yan para sa mga nagsisimulang mag-exercise. Hindi ka na kailangan pumunta sa gym. Ma, kailangan niyo po ba talagang bumili niyan? Oo nga anak, i-review ko rin yan eh. Hindi pa ako napapansin ng mga shop kaya wala pang free sample. Pero pasasaan ba naman di ba? Mapapansin din nila ako. Kaya ngayon nagsisimula pa lang ako gastos ko muna ang lahat. Ay, ito naman pong napakalaking bola. Saan naman po niyo ito gagamitin? Ay, ang tawag dyan, yoga ball. Ano ka ba naman anak? Hindi ka kasi nag-e-exercise kaya hindi mo alam yan eh. Maganda rin yan. Panoorin mo na lang sa video na ipopost ko kung paano gamitin. Nagsisimula pa lang kayo, hindi ba? Bakit parang ang dami nyo na pong pinamiling gamit para sa pag-e-exercise? Kailangan po ba talaga ang lahat ng yan? Hindi po ba pwedeng pa isa-isa lang ang pagbili nyo? Hindi naman kasi basta gastos lang yan eh. Ikaw kasi gastos kagad ang nasa isip mo eh. Ay, sige po Ma. Kung dyan po kayo masaya at magagamit naman po ninyo, wala na akong masasabi pa. Kung masaya po kayong mag-review ng mga bagay na binibili nyo, sige lang po, go. Ay, teka lang Ma. Ano yun? Bumili kayo ng bagong ref? Ma naman! Matagal na yung ref natin eh. 5 taon pa lang si Maiko. Ginagamit na natin yun. Luma na yun. Gusto ko naman yung bago. Tsaka uso yung binili ko, anak ha. Matutuwa ka. Insta-view yan. Door-in door refrigerator. Kapag kinatok mo ang pinto, iilaw ang loob. Kaya di katok ang tawag dyan.
Gusto ko rin kasing mag-restock ng grocery habang nagvi-video tapos mag-ASMR, katulad ng ibang mommies online. Ay, Diyos ko po, Ma. Hindi pa naman po sira ang ref natin eh. Pwede pa rin naman po natin gawin ng ASMR na sinasabi nyo at pag-restock ng grocery nang hindi nagpapalit ng ref. Ay nako, hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Yung dikatok na ref ang nagpa-viral ngayon. Bakit ba hindi mo alam yun? Puro ka kasi trabaho eh. Ma, masyado pong malaki ang ref na yan para sa ating tatlo. Saka hindi nyo naman po ako sinabihan na magpapalit kayo ng ref. Di po ba napag-usapan na po natin yan? Eh wala ka naman kasi palagi rito sa bahay. Tsaka hindi ko naman kailangan magpaalam sa'yo ano? Ako ang nanay mo ha? Ma, ganun po kayo nung pinalalaki nyo kami ni Papa. Di ba hinihingi nyo ang opinyon namin ni Maiko? Eh bakit ngayon parang wala nang halaga ang opinyon namin sa inyo? Eh noon kasi, magkaiba kami ng opinyon ng papa nyo. Kaya nga kayo ang tinatanong namin para may panangga sa opinyon naming dalawa. Eh ngayon naman, wala nang papa nyo, kaya hindi na kailangan manimbang pa. Ay nako, magbihis ka na nga lang at kakain na tayo. Hindi ko na ipapasukat sa iyo ang damit na ito. Sige na, dami mong napapansin eh. Umalis na si Mama sa harapan ko nang naiinis. Natuon ulit ang tingin ko sa mga pinamili ni Mama gamit pang ehersisyo at saka ako napailing. Sa oras na yon, parang ilang araw akong nawala sa bahay dahil sa dami ng mga bagong gamit na pinamili ni Mama sa online mall. Malawak naman po ang sala namin kaya kasya ang treadmill ni Mama sa gilid. May yoga ball at iba pang simpleng gym equipment din po siya ron. May mga dumbbell at hula hoop. Sobrang gastos ni Mama at hindi ko maiwasang sumakit ang ulo ko. Sa tingin ko po, Miss Winnie, yun ang paraan niya ng pagluluksa kaya hindi na ako kumontra pa. Lalo na at mukhang imbierno na siya sa mga tanong ko. Isang umaga, habang nag-aalmusal kaming tatlo, nagsalita si Mama. Janet, anak, may cash ka ba dyan? Po? Eh hindi po ba kag-grocery nyo lang nung isang araw? Ako na nga po ang nagbayad nun ah. Yung mga bills naman po, binayaran ko na rin online. Kaya ano pa pong paggagastusan nyo? Para sa allowance ko, ate. Allowance ka dyan. Eh si Mamang nagbibigay ng allowance mo ah. Masyado ka nang magastos ah. Sobrang spoiled mo na ha. Kinukulang pa ba sa'yo ang allowance mo ha? Grabe ka naman, ate. Sermon agad. Nanghihingi lang naman ako ng allowance ko eh. Ewan ko sa'yo. Oo nga po pala Ma. Bakit po ninyo kailangan ng cash? Eh hindi kasi ako nakapag-withdraw kahapon. May parcel akong darating mamaya eh. Hindi naman ako makakalabas agad-agad kasi may ine-edit pa ako. Kailangan kong i-post yun mamaya eh. Kailangan po kagad i-post? Bakit po Ma? Collaboration product na po ba yung ginagawa nyo? Hindi. Ano kasi, mga ganong oras daw malakas humatak ng views. Kaya naman susubukan ko yung oras na yon. Alam mo, ate, tuwang-tuwa ang mga classmate ko kay Mama. Ang cool daw niya at ang galing magsalita sa camera. Napapanood kasi nila ang mga video ni Mama eh. Nagulat nga ako. Friends nila si Mama eh. Mabuti naman. Ma, magkano po bang kailangan yung cash? Tsaka hiramin ko po muna ang ATM nyo ha. Ako na lang po ang magwi-withdraw. Eh baka lumabas din ako mamayang hapon eh. Kaya hindi ko maibibigay sa'yo ang ATM. Sige po. Magkano po bang kailangan nyo? 5,000 sana. Kasi wala pang allowance si Maiko eh. Tapos 2,000 naman yung parcel ko. 2,000 parcel? Ano po bang parcel na naman yun? Basta. Pagkain nyo na high protein. Bagay yun sa mga nag-gym at hindi masyadong kumakain ng carbs. Low carb diet yun. Pahingi na ng allowance, ate. Dami mo pang tanong eh. Malilate na ako. Ikaw naman, Maiko. Mababad trip na naman sa'yo ang ate mo kasi minamadali mo. Hindi ka niyan bibigyan ng allowance. Sige ka. Wala pa naman akong cash dito. Heto po Ma, 5,000. Nilagyan ko po ng tigpa 500 para may allowance si Maiko. 3,000 kasi ang allowance niya sa buong linggo. Kaya hindi na kailangan ng tigpa 500. 3,000? Ma, ang laki naman po yata ng baon niya. May kailangan silang pag-aambagang project. Kasama naman ang allowance niya sa 3,000. Saka ate, paalala lang to ha. Nasa private school po ako. Hindi mura ang bilihin sa kantin namin, no? Oo na,
Ikaw na ang nasa private school. Kaya mag-aral kang mabuti ha. Kapag bumagsak ka, kakalaro mo ng online games mo, ililipat talaga kita sa public school, makikita mo, kahit sa ayaw o gusto mo. Ay, anak ko, tama na yan. Kayong dalawa talaga, oo. Pumasok ka na, Maiko. Tapos ka nang kumain, di ba? Baka malate ka pa niyan. At ikaw naman, Janet, ubusin mo na ang pagkain mo. Hindi po ba kayo kakain, ma? Kumain na ako. Ulam lang ang kinain ko. May nilaga naman akong itlog eh. Kakainin ko na lang mamaya kapag nagutom ako. Baka naman po magkasakit kayo niyan, ma. Hindi Hindi lang ako nagpapakabusog pero hindi naman ako nagpapalipas ng gutom. Ma, gawin niyo po kung anong gusto niyo. I-enjoy niyo po ang buhay. Susuportahan ko po kayo. Ayoko lang po na mag-away o magtalo pa tayo tungkol sa pera. Basta ang gusto ko lang po may mapuntahan ng perang pinaghirapan yung ipunin ni Papa noon. Huwag po sanang sasama ang loob niyo kung panay ang tanong ko at kontra ko sa inyo, ha? Ha? Ang aga-aga, yan na naman ang sinasabi mo. Tumayo ka na kung tapos ka ng kumain. Ako na ang magliligpit at maglilinis dyan. May labahin ba sa kwarto mo? Lalaban ko na para masubukan ko itong bagong washing machine na binili ko. Ano ho? Bumili kayo ng washing machine? Kailan po? Hindi po ba mayroon pa tayong washing machine at dryer dyan sa likod? Hindi naman yun automatic eh. Nakahiwalay pang dryer kaya kailangan bantayan. Itong bagong bili ko kahapon, isasalang mo lang ang damit tapos kukunin mo na lang para isampay at matuyo. Hindi po kaya ma-max out ng credit card nyo niyan, ma? Kabibili nyo lang po ng ref. Washing machine naman po ang binili nyo ngayon. Napapagod na kasi kung maglaba, anak. Tsaka ang dami ko na rin ginagawa eh. Hindi ko nakakayanin pang pagtuunan ng oras ang paglalaba. Kesa naman magpa-laundry, di bumili na lang ako ng automatic na washing machine. Isasalang ko lang tapos babalikan ko kapag tapos ng ginagawa ko. Pwede naman po akong maglaba kapag rest day ko kung hindi nyo na po kaya. Ay nako, may trabaho ka kaya dapat rest day ang pahinga mo lang din talaga. Hayaan mo na ako sa mga gawaing bahay. Tsaka kayang-kaya naman bayaran sa credit card ito, no? Tapos kapag nag-boom na ako sa social media, mas marami pa akong gamit na mai-upgrade dito sa bahay. Hindi ko na po magawang kontrahin si Mama, Miss Winnie. Kahit alam kong puro gastos lang ang kinahihinatnan ng mga ginagawa niya. Gumagastos siya ng malaki para sa isang video review na hindi naman napapansin ng brand. Ginagaya niya po kasi kung ano ang mga napapanood niya sa social media. Marami po talaga ang mga social media content creator ang mga sumisikat at kumikita na ng malaki sa paggawa ng video o mga reviews. Yun nga lang, malayo pa po dun si Mama Kahit anong share, comment at like namin, kami-kami lang din po ang nakakakita ng video niya. Kahit ganun, umaasa pa rin po ako na may patutunguhan ng mga pinaghirapan niya. Kung wala naman, ang mahalaga lang po doon nalibang siya at naging masaya. Kaso sa mga sumunod na araw, medyo nagtaka ako dahil wala nang masyadong parcel na dumarating. Naisip ko po na nagiging abala na si Mama sa pag-e-edit ng mga videos niya. Nagsasapatos na ako noon, naghahanda sa pagpasok sa trabaho nang lumapit sa akin si Mama. Sa linggo ba ang rest day mo ha, anak? Opo, bakit po ma? May problema po ba? Mamaya darating ang lola nyo. Gusto ko sana siyang ipasyal Ano raw po palang problema ni Lola? Bakit biglaan naman po yata ang pagbisita niya? Sabi po niya sa Pasko o Bagong Taon pa siya pupunta. Siguro na-miss kayo ng lola nyo. Hindi naman kasi siya ganyan sa akin Kayo lang magkapatid ang palagi nun inaalala at kinukumusta. Ganun po siguro talaga magmahal ang mga lola. Siya, sige po ma. Huwag na po kayong magluto mamaya ng hapunan ha. Sa labas na lang po tayo kakain. Libre ko na po yun. Talaga? Nako, yan din ang gusto kong mangyari. Gusto ko ring igala ang lola mo habang nandito siya. Ako na po munang sasagot sa hapunan natin, ma. O paano po, papasok na po ako ha? O sige, mag-iingat ka ha? Ay nga pala, dediretso na ba kami sa mall o hihintayin ka namin dito sa bahay? Punta na lang po kayo sa mall, ma. Gumala po muna kayo doon ni Lola habang hinihintay ako mag-out sa trabaho. O siya, sige. Diretso na lang kami sa pwesto niyo mamaya, Opo. Pumasok na po ako sa trabaho at naiwan si Mama sa bahay. Habang break time ko sa trabaho, binisita ko ang social media account ni Mama pero wala siyang upload. Inisip ko na baka dumating na si Lola at naging abala sila sa pagkukwentuhan.
Ganyan naman kasi silang dalawa tuwing nagkikita at nagsasama. Bago matapos ang oras ko sa trabaho, nakita ko sina Mama, Lola at Maiko na naghihintay sa gilid ng kiosk. May dala silang mga paper bag at mukhang nakapag-shopping na sila. Hindi rin nagtagal natapos na rin po ang trabaho ko kaya agad akong lumapit sa kanila. Ay, kumusta po Lola? Kanina pa po ba kayo rito? Ang aga niyo pong pumunta. Katatapos lang po ng trabaho ko eh. Ay nako, ayos lang yun. Baka paghihintay naman ako eh. Tsaka gusto ng mama mo na ipasyal muna kami habang nasa trabaho ka pa. Mukha nga pong ang dami niyong pinamili. Ano naman po ang laman ng mga paper bag na yan? Ay nako, ewan ko ba sa mama mo? Panay-bili na mga damit para daw sa akin. Sinabi ko ang dami kong damit sa bahay. May mga damit din akong dala kaya hindi na kailangan bumili pa. Kaso matigas ang ulo ng mama mo. Kesyo luma na raw ang mga yun at pwede nang itapon. Ay nako, mag-aaway pa yata kaming dalawa. Nay naman, gusto ko lang po kayong bilhan ng mga bagong damit. Ano naman pong masama roon? Ay nako Lola, pagpasensyahan niyo na po si Mama ha. Gusto niya lang po kayong itreat paminsan-minsan. Syempre, nakikita ng mga taong mga pinopost niyang mga bagong damit at gamit online. Baka mamaya sabihin pa ng mga kapitbahay natin sa probinsya na madamot si Mama sa inyo. Ayaw naman po natin mangyari na gano'n ang chismis kay Mama, hindi ba? Isa pa po, minsan lang din po kayong bumisita rito. Kaya hayaan niyo na po muna si Mama na ilibre kayo. Halina po kayo. Saan niyo po ba gustong kumain? Ma, Maiko, tara na. Maghanap tayo ng restaurant na makakainan. Ikaw na bata ka, oo. Alam mong ayoko nang masyadong magastos, hindi ba? Pwede naman akong magluto sa bahay para doon na lang tayo kumain. Hindi nyo ba namimiss ang luto ko? Lola naman, syempre namimiss po namin yon. Pero kasi, minsan lang po kayo nandito kaya hayaan nyo na lang pong ilibre ko kayo, no? Ay, ikaw talaga. Kinukonsinti mo ang pagiging gastador ng mama mo eh. Lola, kapag kinontra ko po si Mama, mag-aaway lang po kami niyan. Alam niyo naman pong hindi siya nagpapatalo, lalo na kapag gusto niyang isang bagay. Kapag sobra na, hindi naman masamang kumontra kung minsan, apo. Alam ko naman po yon, pero ayoko naman pong maging bastos. Tsaka ginagamit niya po sa mga vlog niya, mga binibili niya, kaya mahirap pong kontrahin eh. Baka isipin pa po niya hindi ko siya sinusuportahan sa kaligayahan niya. Ay nako, ang dami ng bagong gamit sa bahay niyo ah. Kailangan ba talaga yon? Saka itong mga damit na pinamili niya para sa akin. Sabi niya uso raw. Hindi ko naman style ang ganitong damit. Kahit sabihin ko ayoko, binibili pa rin niya ako. Anong gagawin ko sa mga damit na ito? Isuot nyo na lang po Lola, kahit medyo hindi nyo style. Tapos kung hindi nyo po talaga magustuhan, ipamigay nyo na lang po kapag umuwi kayo sa inyo. Pag bahal-bahal tapos gusto mong ipamigay ko na lang. Gusto nyo po bang ibalik natin? O kaya palitan natin ng palihim dun sa pinagbilihan yung store? Siguradong magagalit ang mama mo. Kanina nga naiinis na eh. Hindi ko na lang siya masyadong pinansin kasi nasa pampublikong lugar kami. Ayoko namang gumawa ng eksena. Di po ba? Ganyan din po siya sa akin kaya hindi ko rin po makontra. Oy, anong pinagbubulungan yung dalawang maglola ha? Nasa likod nyo lang ako no? Naririnig ko ang pangalan ko. Wala po ma. Pinag-uusapan lang po namin kung saan gustong kumain ni Lola. Kayo po ba? Saan po ba niyo gustong kumain? Ate, gusto ko rito. May only chicken at only rice pa. Dito na lang po tayo kumain, Mama, Lola. Pumasok po kami sa isang fast food. Hindi talaga mahilig sa karne si Lola pero dahil gusto ni Maiko, pumayag na rin siyang doon kumain. Ganon talaga si Lola, Miss Winnie. Simula nung bata pa lang kami, palagi niyang sinusunod ang gusto namin ni Maiko. Pagkatapos naming kumain, magsasara na ang mall kaya kailangan na rin po naming umuwi. Pagod na pagod kaming lahat kaya nagkanya-kanya na kami ng pahinga. Pagsapit ng linggo, nagyaya si Mama na mamasyal naman kami sa ibang mall. Hindi naman kalayuan yun sa amin at ayaw na rin sanang sumama pa ni Lola. Napapagod na raw siya kalalakad pero napilit din naman namin siya ni Maiko. Sabi pa nga ni Mama, magpapa-food spa na lang sila at magpapamasahe para maranasan din yun ni Lola.
Kumain muna kami pagdating sa mall. Pagkatapos, nagsimula na naman kaming tumingin ng mga damit, gamit sa bahay, sapatos at iba pa. Lahat po ng yun tinanggihan ni Lola. Mabuti na lang at naroon ako para panigan siya kasi kung hindi, sapilitan na namang bibilhin ni Mama ang mga yon. Kaya naman nang makauwi kami, konti lang ang napamili namin. Isang pares ng sapatos para sa trabaho ko na ako rin po ang nagbayad. Habang ang iba naman ay mga damit ni Maiko at mga gamit naman sa kusina na si Mama ang namili at nagbayad. Halos walang nabili si Lola dahil lahat tinatanggihan niya. Hindi ko akalaing magtatampo si Mama dahil doon at papagalitan kami pagdating sa bahay. Nay, bakit ho ba tinatanggihan niyo lahat ng gusto kong bilhin para sa inyo? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi ko kailangan ng mga ganung bagay. Magastos sa kuryente ang mga automatic na kagamitang pinag-aalok mo sa akin. Kesa naman po mahirapan po kayo palagi sa panggagatong. Hindi naman po tamang mga huy pa kayo sa edad niyong yan Kayo lang naman po ang inaalala ko. Pwede naman po akong magrenta ng van para ihatid kayo sa inyo. Kung yun ang inaalala niyo kung paano iuuwi ang mga gamit na bibilhin ko para sa inyo. Kaya ko pa namang mga hoy. Ayoko ng mga dekuryenteng gamit sa bahay. Yung sapatos na bagay po sa inyo, bakit hindi niyo po kinuha? Wala naman po yung takong. Pareho lang po ng suot niyo ngayon yun Papalitan lang po sana natin yung ginagamit niyo kasi luma na. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na ayos lang itong sapatos ko dahil nagagamit ko pa naman? Nako, nakakainis talaga oo. Inilagay ko na nga yung sa cart natin pero pagdating sa cashier, nawala na. Hindi nyo pa nga po magagamit ngayon pero paano kung sa susunod na araw biglang masira yung sinusuot nyo? Di sana may pamalit na kayo. Di, saka na lang bumili. Ikaw, Cheryl, oo. Tigil-tigilan mo ang paggastos sa mga hindi naman kailangan. Hindi ka palaging may pera. Aba matuto kang magtipid. Wala nang asawa mo. Wala nang susunod sa layaw mo. Matuto kang gumastos ng tama, anak. Nay, gusto ko lang pong maging komportable kayo. Gusto ko lang pong hindi kayo manguha pa ng kahoy sa pagluluto. Para na rin naman po yun sa kalusugan nyo. Katawan ko ito, Cheryl. Alam ko naman kung kaya ko o hindi ang gawaing bahay. Hihingi naman ako ng tulong kung talagang hindi ko na kaya. Hindi mo ako kailangang alalahanin dahil sanay ako sa ganoong gawain. Yung mga dekuryente na balak mong bilhin, yun ang hindi ko kinasanayan, kaya hindi ko rin magagamit sa bahay yun. Gusto ko lang maranasan nyo ang mga nararanasan namin ngayon, Inay. Alam nyo naman pong ibang-ibang buhay sa probinsya kumpara dito sa Maynila. Alam ko naman yun, kaya nga pinipili ko pa rin ang probinsya. Kung gusto mong sumabay sa uso hinahayaan kita, Cheryl. Pero hindi mo ako mapipilit sa ganyang buhay, ha? Hindi 4 o 6 pa ako para bumili pa ng sapatos habang may ginagamit pa naman ako. Gastos lang yan. Itabi mo na lang ang pera mo para sa pag-aaral ni Maiko at sa mga gastusin niyo sa mga susunod na araw. Si Janet na lang ang nagtatrabaho sa inyo, kaya matuto kang pahalagahan ng pera ninyo. Yun na nga po ang dahilan ko. Namatay ang asawa ko ng maaga, Inay. Sa sobrang pagtitipid, pag-iipon at kagustuhan niyang mabigyan ng maayos na kinabukasan ng mga anak namin, hindi niya na-enjoy ang buhay. Hindi man lang niya naranasang bumili ng damit na gusto niya. Hindi siya makakain sa labas nang hindi malaki ang hawak niyang pera kasi iniisip niya kagad kung mabubusog ba ang mga bata. Ang dami pong bagay na hindi nagawa ng asawa ko. Kaya gusto kong gawin yun ngayon. Lalo na po sa inyo, Inay. Dahil matanda na ako at iniisip mong malapit na akong mamatay. Ay hindi naman po. Ayoko lang pong mawala kayo tapos magsisi naman ako na hindi ko na iparanas sa inyo ang mga ganong bagay. Pero sige po, naiintindihan ko naman po kung ayaw nyo talaga. Pagkatapos yun sabihin ni Mama, pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto na hindi po maipinta ang mukha, Miss Winnie. Simula po nang nawala si Papa, ganyan na po palagi ang ugali niya tuwing kinukontra siya. Palagi po siyang nagwo-walk out. Masyado po niyang dinidibdib ang mga bagay kahit maliit lang. Medyo nakonsensya rin po ako dahil ako po ang nagbalik ng sapatos na yun sa shelf ng store sa mall.
Ipinabalik po kasi yun ni Lola habang hindi pa nakatingin si Mama. Gusto ko rin naman pong bilhan si Lola ng mga gamit kapag kaya ko na. Pero gusto ko po yung gusto rin niya at hindi yung napipilitan lang siya. Sa mga sumunod na araw, napapansin ko na halos wala ng parcel na dumarating sa bahay. Siguro po dahil napagsabihan na ni Lola si Mama tungkol sa paggasta. Habang nasa bahay naman po si Lola, madalas po siyang nag-aasikaso sa kusina. Kaya naman laging masarap ang pagkain namin kahit almusal at hindi puro prito lang tulad ng ginagawa ni Mama. At dahil closing po ang pasok ko sa trabaho, late na akong nakakapag-almusal. 10:00 na ng umaga noon at kalalabas lang ni Mama mula sa kwarto niya. Ma, good morning po. Mukhang napasarap po ang tulog niyo ah. Ngayon lang po kayo tinanghali ng gising ah. Kanina pa ako gising. Hindi lang ako bumangon ng maaga kasi masakit ang ulo ko eh. Baka naman po nalipasan kayo ng gutom. Tanghali ka na kasi kung lumabas ng kwarto mo, Cheryl. Kaya sumasakit ang ulo mo. Simula nang dumating ako, na bago na ang nakasanayan mong pagising. Palagay ko naninibago ang katawan mo. Yung mga kapitbahay nyo nga ay nagtataka na rin. Nakausap ko kasi nung nagdilig ako ng halaman sa bakuran. Hindi ka na raw nagpo-post ng mga video mo. Kinukumusta ka nila sa akin eh. Oo nga po ma, napansin ko rin po na wala po kayong ina-upload ditong mga nakaraang araw. Bakit po ba? Nanlalata kasi nga ang katawan ko. At wala akong ganang kumilos. Tambak pa nga yung mga bagay na gagawan ko ng video sa kwarto ko eh. Pero hindi ko magawa. Ano bang napapala mo sa paggawa ng mga video na yan? Pinagmamayabang mo ba sa mga tao na may malaking perang naiwan ng asawa mo? Ay hindi po inay. Gusto ko lang po ang ginagawa ko. Gusto po kasi ni Mama na maging vlogger, Lola. Marami po kasing vlogger mommies na kumikita na sa paggawa ng videos online. May mga brand din pong nakikipag-collaborate sa kanila. Dahil nagsisimula pa lang po si Mama, kailangan po muna niyang bilhin ng mga produktong gusto niyang i-review. Ah, ganun ba? O siya, sige anak. Kumain ka na rito at baka nalipasan ka lang ng gutom. Wala po akong ganang kumain eh. Nasusuka po ako at medyo nahihilo. Kumain na po kayo, Ma. Hahanap lang po ako ng gamot sa lagayan natin. Kahapon pa nga ako naghahanap dyan ng gamot sa sakit ng ulo pero wala akong makita eh. Bumili ka na muna sa tindahan, Apo, 1 piraso lang. At babaya ako nang lalabas para bumili sa butika. Agad akong lumabas ng bahay para bumili ng gamot. 3 piraso na ang binili ko at ibinigay ko yun lahat kay Mama. Uminom naman siya pagkatapos niyang kumain ng konti. 11:00 na ako nakauwi ng bahay. Nagulat pa ako nang makitang gising pa si Lola at nasa sala siya. Sa kwarto ko kasi siya natutulog at kapag late na akong nakakauwi, naaabutan ko siyang tulog na. Mano po, Lola? Oh, bakit po gising pa po kayo ng ganitong oras? May problema po ba? Ang mama mo kasi. Ano hong nangyari kay Mama? Ayos lang ho ba siya? Matindi raw ang pananakit ng ulo at dibdib niya. Hindi ko alam ang gagawin. Naunang nervyos ko bago ko makaisip ng solusyon. Bakit hindi ho kayo tumawag sa akin? Kumusta na ho siya ngayon? Ano pong ginagawa niya? Maayos-ayos na siya ngayon. Huminahon ka nga muna ha. Pinupunta ko si Maiko sa barangay para humingi ng tulong kanina. Dinala namin siya sa ospital para ipa-check up sa doktor. Binigyan lang siya ng gamot para sa hilo at pananakit ng tiyan. Lahat ng lab test naman normal lang naging resulta. Wala silang nakitang sakit ng mama mo. Baka may nakain lang daw kaya sumama ang tiyan. Kung ganun po, bakit mukhang nag-aalala pa rin po kayo? Dahil natatakot ako. Ho? Saan naman po? Kahit sinabi ng doktor na walang sakit ang mama mo, nahihirapan pa rin siyang huminga. Nahihilo pa rin siya paminsan-minsan at hindi makakain ng maayos. Gusto ko sana siyang dalhin sa ibang ospital at doktor pero ayaw naman niya. Iisa lang naman daw ang magiging resulta. Mas maganda raw kung matutulog na lang siya at magpapahinga muna. Ganito na lang po, Lola. Kapag nagising po si Mama, ako na lang po ang kakausap sa kanya. Wag na po kayong mag-alala ha. Alam naman po siguro ni Mama kung anong nangyayari sa katawan niya.
Oo, pero hindi yan marunong magsabi ng totoong nararamdaman niya eh. Tinitiis niya ang lahat ng sakit hanggat kaya niya. Eh kanino po ba siya magmamana? Joke lang po, Lola. Gusto ko lang pong pagaanin ng pakiramdam nyo. Alam ko pong sobra kayong nag-aalala kay Mama eh. Pero isipin nyo po ang sarili nyo, ha? Hindi ko po kaya kung sabay po kayong magkakasakit. Eh, di naman ako high blood. Kaya hindi ako aatakihin yan. Lola, hindi lang naman po high blood ang inaatake. Baka po kasi sobrang nervyos nyo eh. Mahirapan kayong huminga. Oo na. Hinintay lang naman kita para sabihin ang nangyari kanina at para makumbinsi mo ang mama mo na magpatingin sa ibang doktor. Opo, Lola. Ako na po ang bahala doon. Salamat po, ha. Mabuti na lang po at nandito kayo. Bago po ako matulog, pinuntahan ko si Mama sa kwarto niya. Mahimbing na siyang natutulog kaya hindi ko na siya inabala pa. Halos hindi rin po ako nakatulog buong gabi dahil sa pag-aalala. Kaya maaga pa lang, nag-message na ako sa supervisor ko na hindi po ako makakapasok sa trabaho. Habang nag-aalmusal kami, tahimik lang kaming lahat pati na si Mama. Pinagmasdan ko po si Mama. Kitang-kita ko ang pamumutla niya. Pagkatapos niyang kumain, uminom siya ng gamot na inireseta ng doktor. Nang tumayo siya mula sa pagkakaupo, bigla siyang napahawak sa gilid ng mesa. Oh, bakit anak? Nahihilo ka na naman ba? Opo, Inay. Hindi naman po nawawala ang hilo ko. Maliban na lang kapag nakahiga ako sa kama. Eh bakit hindi na lang po kayo ulit humiga sa kama nyo? Dadalhan ko na lang po kayo ng pagkain doon para kapag nagutom kayo ay may kakainin kayo kagad. Hindi naman maganda na inaalagaan ng sakit, Janet. Isa pa, maayos naman daw ako sabi ng doktor. Kaya hindi ko talaga alam kung bakit ako nahihilo eh. Eh baka naman po buntis kayo, Ma. Ano? Ano ka ba naman, Maiko? Paano mabubuntis si Mama wala na si Papa? Isa pa, matanda na si Mama, no? Menopause na yan. Nagjo-joke lang naman ako eh. Si ate talaga laging galit. Sira ulo ka, Maiko eh. Hindi magandang joke sa mga ganitong sitwasyon, no? Pasensya na ate. Siya nga pala, Ma. Gusto ko po sanang kumonsulta tayo sa ibang doktor eh. Wag na. Pare-pareho lang naman ang sasabihin nila. At pare-pareho naman silang doktor. Iisa lang naman ang pinag-aralan nila, hindi ba? Magkakaiba lang sila ng eskwelahan. Magpapahinga na lang ako. Ma, sabihin nyo na nga po sa akin kung may ininom kayong pampapayat. Baka mamaya kung ano-anong iniinom nyo kaya kayo nagkakaganyan eh. Ano? Syempre wala. Bakit naman ako iinom ng ganun kung pinopromote ko pag-gym at tamang pagkain na hindi puro carbs? Kung ano-ano na lang ang pinag-iisip mo, Janet. Oo nga naman ate. Bakit? Gusto mo bang uminom para magpapayat? Sira, hindi no. Gusto ko lang malaman baka kasi side effect yun ng kung anong iniinom ni Mama. Wala nga akong iniinom na kahit ano maliban sa protein powder na nirecommend ng isang gym instructor online. Mamaya po dadalhin po natin yun para maipakita sa doktor ha. Ayoko nga magpa-check up. Iisa lang naman ang sasabihin nila eh. Magiging maayos din ako anak. Huwag na nga kayong mag-alala. Isang linggo na po kayong nanlalata eh. Hindi na po pwedeng palampasin lang yan. Kailangan po nating ipatingin para malaman natin kung bakit kayo nagkakaganyan. Huwag ka nang kumontra sa anak mo, Cheryl. Tama naman siya. Kapag kalusugan ang pinag-uusapan, hindi ka dapat nagtitipid. Ang gastos mo nga sa ibang bagay eh. Tapos ayaw mong magpa-check up. Kung alam mo namang para yun sa ikatatahimik namin, gawin mo na lang. Napabuntong hininga na lang si Mama at hindi na po sumagot sa amin. Siguro naisip niyang tama naman kami kaya hindi nagtagal, nagdesisyon din siyang sumama para magpatingin sa ibang doktor. Katulad ng inaasahan ni Mama, pareho nga lang po ang naging resulta ng mga lab test niya. Hindi talaga matukoy ng mga doktor kung ano ang dahilan ng pananakit ng ulo ni Mama, pagkahilo at pananakit ng tiyan na parang may tumutusok. Dahil po sa takot, nagpasya na kami ni Lola na i-confine na lang siya. May mga pagkakataon kasing sobrang tindi ng sakit ng tiyan niya at napapasigaw na siya ng husto. Hindi namin alam ang gagawin kaya mas mabuting sa ospital na lang muna siya habang inoobserbahan ng mga nurse at doktor. Lahat po ng kinakain ni Mama, sinusuka lang niya, Miss Winnie, kaya lalo po kaming nag-aalala.
Mabuti na lang talaga na sa amin si Lola kaya may nagbabantay sa kanya sa ospital habang nagtatrabaho ako. Nagluluto ako ng pagkain bago pumasok at inihahatid ko rin sa kanila yon sa ospital. Naiwan naman po si Maiko sa bahay kasi nag-aaral po siya. Isang araw, umuwi si Lola sa bahay para kumuha ng mga gamit na kailangan nila. Nagluto rin siya ng pagkain na dadalhin sa ospital. Oh, Lola, bakit po kayo nagluto? Naumay na po ba kayo sa mga luto ko? Hindi naman, Apo. Ang sarap nga ng mga luto mo eh. Gusto ko lang makapagpahinga ka naman, Apo. Lola, gagaling din po si Mama ha. Magtiwala lang po kayo. Marami pa pong ginagawang lab test ang mga doktor. Siguradong mahahanap din nila ang sakit niya. Lumabas na yung isang test sa dugo niya kahapon. Wala ring problema. Iisa lang ang resulta ng mga test na ginawa sa kanya kahit pa ulit-ulit nilang ginagawa. Kaya nagtataka na rin sila kung bakit sumasakit pa rin ang tiyan ng mama mo. Mahahanap din po nila yan. Mga doktor po sila. Hindi po sila susuko sa ganyan. Wala po kasi tayong ibang pwedeng gawin kundi maghintay eh. Maliban po sa mga doktor, wala pong ibang makakapagsabi sa atin ang nangyayari kay Mama. Magdadalawang linggo na, Janet. Halos paubos na rin ang pera ng mama mo sa ATM niya. Ho? Paano niyo po nalaman? Malaki na kasi ang balanse natin sa ospital. Kailangan mabawasan kaya nagbayad kami. Hindi kasi sila magsisimula ng isa pang test kung hindi natin mababayaran yung balanse. Nagkukulang po ba tayo ng pambayad? Hindi naman, pero ang iniisip ko kasi, napupunta lang sa wala yung ganong kalaking halagang pera. Ang mahal ng kwarto sa ospital na yon. Ang mahal din ng mga test na ginagawa pero wala tayong nakukuhang matinong sagot. Lola, wag niyo pong isipin ang bayarin sa ospital ha. Ako na po ang bahala ron. Wala po tayong ibang magagawa kundi maghintay sa ginagawang pag-aaral ng mga doktor sa sakit niya eh. Kung ilalabas naman po natin siya, baka lang po siya mahirapan dito. Samantala kung naroon po siya, may doktor naman po doon. Ipatingin kaya natin sa albularyo ang mama mo. Ho? Wala naman pong ganun dito eh. Sa probinsya, Apo, meron. Walang masama kung susubukan natin. Kung may ipon ka, magrenta tayo ng sasakyan para maiuwi ng probinsya ang mama mo. Pero paano po si Maiko? May pasok po siya sa eskwelahan eh. Pwede naman po akong mag-leave pero kailangan pa po yun ng approval. Malaki na ang kapatid mo, Apo. Kaya na niya ang sarili niya. Tsaka hindi ka naman dun magtatagal. Pwede mong iwanan sa akin ang mama mo dun. Sige po, Lola. Maghahanap po ako ng marerentahang sasakyan para makauwi po kayo sa probinsya. Susunod na lang po ako sa inyo. Madali lang akong nakahanap ng van for rent o van service pauwi ng probinsya na may sasakay sa barko. Ang hindi naging madali sa amin, Miss Winnie, ay ang mailabas si Mama sa ospital. May mga lab test pa kasing hindi lumalabas ang resulta eh. Mabuti na lang at napakiusapan ni Lola ang doktor kung pwedeng sa bahay na lang magpalakas si Mama. Nakipag-cooperate rin si Mama kaya pinapirma kami ng waiver, katunayan po na ano man ang mangyari kay Mama sa labas ng ospital, wala po silang pananagutan at kami mismo ang gustong lumabas ng ospital. Hindi na kami nag-aksaya ng oras, Miss Winnie. Nagbiyahe na agad sina Lola at Mama pauwi ng probinsya. Nag-alala pa ako kung kakayanin nila ang biyahe pero mukhang malakas ang loob ni Lola at desidido talaga siyang iuwi si Mama para mapatignan sa albularyo. Hinintay ko lang ang approval ng supervisor ko sa leave ko na ni-request ko at tumagal yon ng 2 araw dahil naghahanap pa sila ng pansamantalang kapalit ko. Makalipas ang 3 araw, pumunta ako sa probinsya para kumustahin si Mama. Inabot ng 1 araw ang biyahe ko pero nakarating naman ako sa probinsya. Pagdating doon, sumalubong agad ang mga kamag-anak namin. Konting kumustahan at kwentuhan lang ang ginawa ko kasama ang mga kamag-anak namin. Pagkatapos, kinumusta ko na si Mama. Mama, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Medyo maayos na anak. Hindi na naninikip ang dibdib ko. Mabuti naman po kung ganon. Kaya nyo na po bang tumayo? Hindi pa. Medyo namamaga pa ang mga paa ko. Pero sabi ng manggagamot, normal lang ito dahil palagi raw akong nakahiga. Mamaya na ang kumustahan. Kumain na muna kayo, Apo. Sige na anak.
Kumain ka na doon. Ayos lang ako. Ayos ako rito. Balikan mo na lang ako mamaya, ah? Sige po, Ma. Kakain lang po ako, ha. Gutom na po talaga ako at sobrang pagod din sa biyahe, eh. Lumabas kami ni Lola sa kwarto kung saan nakahiga si Mama. Napansin kong doon siya ginagamot ng albularyo dahil sa mga ilang gamit na naiwan doon. Amoy na amoy rin kasi ang mga kakaibang halamang gamot, eh. Sobrang tapang at medyo masakit talaga sa ilong pero hindi naman mabaho. Nang makalabas kami ng kwarto, hinila ako ni Lola papunta sa isa pang kwarto. Ay, Lola, bakit po? Nabarang ang mama mo, apo. Ano po? Sino raw pong gumawa nun? Hindi nakausap ng albularyo ang mambabarang na nagsagawa ng barang, kaya hindi natin malalaman. Pero paano raw po gagaling si Mama? Tsaka bakit daw po siya binarang? Dahil sa galit at inggit. Ho? Sino naman po kayang may galit at inggit kay Mama? Hindi ko kilalang mga kapitbahay nyo sa Maynila, apo. Hindi ko rin masabi na kapitbahay nyo ang gumawa, lalo na't maraming video ang mama mo na nakikita ng lahat, kaya mahihirapan tayong matukoy kung sino ang nambarang sa kanya. Ano pong gagawin natin? Paano po mapapagaling si Mama? Kailangan maipaunawa sa mama mo na sobra ng mga ginagawa niya. Sa kanya ayos lang yun kasi masaya siya sa ginagawa niya. Pero sa paningin ng iba, nagdudulot yun ng inggit. Hindi nagagamot ang inggit, apo. Kapag hindi na ito nakayanan, kaya nilang gumawa ng hakbang para sa kinaiinggitan nila para mawala ang mga bagay na ayaw nilang makita. Kaya nilang magpabarang. Napakadali nun sa kanila dahil palaging nagpo-post ang mama mo sa account niya. Hindi ko po maintindihan, Lola. Madalas lang naman pong umorder si Mama ng mga gamit, damit at kung ano-ano online. Hindi naman po siguro nakakaapak siya ng tao sa ginagawa niya, hindi ba? May taong hindi kayang ibigay sa sarili ang gusto nila. At kapag nakikita nila ang iba na parang madali lang na nakukuha ang kaginhawahan sa buhay, doon nagiging masama at mapanganib ang inggit. Marahil din ay may taong iniisip na yumabang ng mama mo. Kaya hindi talaga dapat lahat ng tagumpay sa buhay kailangan ilantad sa paningin ng ibang tao. Dahil hindi natin alam kung sino ang magtatanim ng inggit at makakapanakit. Hinayaan ko lang po kasi si Mama na gawin ang mga gusto niya, eh. Inisip ko baka mapunta ang atensyon niya at hindi malungkot kapag naaalala niyang wala na si Papa. Pero hindi ko po alam na aabot sa ganito ang lahat. Tama ka. Ginawa niya kasing libangan yun para mawala sa isip niya ang pagkawala ng papa mo. Opo, Lola. Hindi ko ito sinabi sa mama mo kasi baka matakot siya. Ikaw na lang ang bahalang magpaliwanag, ha? Tsaka isa pa pala, apo. Ang sabi ng mama mo, ubos na ang perang naiwan ng papa niyo. Yan nga pong sinasabi ko kay Mama, eh. Kaso ayaw niyang makinig. Hayaan niyo po, Lola. May naipon naman po ako kahit papano. Ang iniisip ko lang po kung paano gagaling si Mama. Kaya naman daw siyang pagalingin ng albularyo. Kailangan siyang pausukan ng insenso at kamangyan tuwing Martes at Biyernes ng gabi. Mabisa kasi yun na pantaboy ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Tsaka nagsasagawa rin ng orasyon ng albularyo sa kanya. Pagsisisi at pagbabago ang mabisang pantanggal ng barang. Tutulong po akong iparealize kay Mama ang dapat niyang matutunan. Ako na po ang bahala doon, Lola. Salamat po talaga sa tulong niyo, ha. Sa tingin ko po, maniniwala naman si Mama sa mga sasabihin ko kasi nararamdaman niyang gumagaling siya sa ginagawa ng albularyo sa kanya. Oo, sa tingin ko rin. Kakailanganin niyang manatili rito hanggang sa gumaling siya ng tuluyan, apo. Kasi hindi siya bibitiwan ng albularyon tumitingin sa kanya. Ayos lang ho ba sa inyo na dito muna si Mama, Lola? Hindi ko po kasi siya maaasikaso, eh. 1 linggo lang pong binigay sa akin na leave, eh. Oo naman, apo. Ano ka ba naman? Anak ko siya. Gusto ko rin siyang alagaan at makasama. Salamat po, Lola. Kung nung una pa lang alam natin na nabarang na si Mama, sana mas mabilis pa po siyang gumaling. Nawala rin kasi sa isip ko. Kung hindi pa ako nagalit sa mga doktor dahil wala silang makitang sakit sa mama mo,
Hindi ko maiisip na posibleng may kinalaman sa mga may maitim na budhi ang nangyayari sa kanya. Yung tinatawag na mainit ang mata sa taong kinaiinggitan. Tama nga po kayo, Lola. Evil eye po ang tawag doon. Pero ayos lang po yun, Lola. Naagapan pa rin naman po si Mama ng dahil sa inyo. Habang nasa probinsya, wala akong ibang ginawa kundi iparamdam kay Mama na kailangan namin siya, na gusto pa namin siyang makasama at kailangan niyang magpalakas. Panay rin po ang tawag ni Maiko para makausap siya. Hindi ko akalain na ganun pala kabilis lumipas ang 1 linggo, Miss Winnie. Kailangan ko nang iwan si Mama kasi kailangan ko rin pong pumasok sa trabaho eh. Hindi naging madali ang lahat para sa aming magkapatid, lalo na nung una kasi nag-alala kami para kay Mama. Bukod doon, lagi kaming nag-aaway ng kapatid ko kasi hindi niya nagugustuhan ang luto ko, ang paglalaba ko ng uniform niya at ang pagdidisiplina ko sa kanya, lalo na sa paggamit ng computer. Malapit na rin po ang graduation ni Maiko, Miss Winnie. Gusto niyang makasama si Mama pero 3 buwan na ang nakalipas, hindi pa rin siya lubusang gumagaling. Pero laking tuwa namin dahil sa mismong graduation ng kapatid ko, umuwi si Mama sa bahay at nakita kong malaki ang improvement sa katawan niya at papuntang recovery na rin po siya. Ma, hindi niyo po sinabing uuwi po kayo ngayon ah. Ayos na po ba kayo? Hindi na surprise kung sinabi ko yun sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Magaling na ako. Nakauwi na nga ako eh. Mama, mabuti po't nakarating kayo sa graduation ko. Salamat, Maiko anak ha. Dahil hindi mo ako binigo. Nag-aaral ka talagang mabuti at nagkaroon ka pa ng award. Pangako ko po yun sa inyo, di ba? Sabi ko po sa inyo, papatunayan ko na hindi po mali na ini-spoil niyo ako. Salamat po, Mama ha. Mabuti't nakauwi na kayo. Hindi po masarap ang luto ni ate. Saka po ang laban niya, mabaho pa rin kahit may fabric conditioner. Iba talaga kapag kayo po nag-aasikaso sa akin. Hoy, ikaw ha? Ang lakas ng loob mong magreklamo? Ako na nga nag-aasikaso sa'yo habang wala si Mama eh. Ay, tama na yan. Nagbabangayan na naman kayo. Para talaga kayong aso't pusa. O paano? Dapat mag-celebrate tayo. Sa restaurant na tayo dumiretso. Nandyan din ang lola nyo sa sasakyang nirentahan ko. Talaga po? Sumama si Lola? Oo, kaya tayo na. Gutom na rin ako eh. At promise ko, hindi ko napapangarapin pang maging vlogger. Mahirap pala. Hayaan na lang natin sa iba yun. Hindi na rin ako mag-flex ng mga ino-order kong gamit online. Ma? Ay, hindi na ako bibili ng hindi naman kailangan anak. Natuto na ako. Ayun, mabuti naman po. Tara, pupuntahan ko lang po si Lola ha. Oo, sige. Ma, sigurado po bang ayos na kayo? Maayos na ako anak. Salamat ha. Salamat dahil ikaw ang naging magulang ng kapatid mo habang wala ako. Pasensya na rin kung hindi nakikinig si Mama sa mga sinasabi mo noon. Kalimutan na po natin yon, Ma. Ang mahalaga ngayon, natuto po tayo. Tama ka dyan. Halika na, kumain na tayo sa labas. Opo, Ma. Hindi naging madali ang lahat para sa amin, Miss Winnie. Masyado nang mahaba kung iisa-isahin ko pa ang mga pinagdaanan naming magkapatid nang wala ang mga magulang namin sa tabi namin. Sa ngayon, masasabi ko talagang natuto na po ng leksyon si Mama. Kasi po na-enjoy na niya ang lahat ng bagay nang hindi nasasakripisyo ang future o financial stability namin. At hindi na po siya madalas mag-post ng alam niyang kaiinggitan siya ng ibang tao. Maraming salamat po sa pag-share ng aming kwento sa inyong mga tagapakinig, Miss Winnie. Aabangan ko po ito sa channel nyo ha. God bless po and more blessings to come. Lubos na gumagalang, Janet. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi po ito makukompleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay Beth Lisa, kay Gesrel Caldea na nag-birthday po kahapon. Belated happy birthday po. belated happy birthday po. Kay Queen Bell o It's Me Belen, Kay Moto Gala. kay Winnie Charmy Rose, Kay Christine Victorino. at kay Ernesto Esparza. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod naming upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin.
Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Pero bago ko po tapusin ang upload na ito, magpapasalamat po kami dahil na-reach na po namin ang 100k subscribers. Thank you po, thank you. Congrats po sa ating lahat. Alam niyo po, hindi namin ito marireach nang wala ang tulong ninyo. Kaya naman po nagpapasalamat kami ng buong puso na mag-asawa. Thank you po. At para po ma-reach namin ng more than 100k subscribers, aasahan pa rin po namin ang inyong suporta. Salamat po in advance! Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay po ang Team Johnny. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Maraming salamat po ulit and congrats sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!